good morning mga kabihera. So, kagigising lang po natin. Hating gabi na po tayo nakarating dito sa bahay kagabi. Dahil sa katatapos lang po ng ating biyahe sa Morong, Bataan. So, maghihintay po tayo ng tawag dahil may posibilidad daw po na may biyahe bukas, araw ng Martes. So, pansamantala, magluluto po tayo ng ating simpleng ulam ngayong pananghalian mga kabihero. So ayan, pagkagising po natin, sakto may dumaan pong nagtitinda ng isda at nakita naman po natin na sariwa yung kanyang paninda. Kaya lang, isang klase po, puro galunggong. So yung kalahati po ay ating gagataan at ito pong kalahati ay atin pong ipiprito mga kabiyahero. So papaksiwin po muna natin itong isang galunggong. Pagkatapos, saka po natin siya lalagyan ng gata matapos na maluto bilang isang paksiw mga kabiyero. So, naka-standby lang po tayo kay Joslyn. Kaya lang, itong isa mukhang walang signal, ayaw makisama. Kahit anong natin, wala po siyang signal. Kaya dalawa lang muna pansamantala yung nakatambay mga kabiyero. So, okay, umpisa na po tayo. Ihanda na po natin yung ating gagawing pagluluto. Asinan po muna natin itong isang bahagi. Ito po yung ating ipiprito. Lagyan po natin ng pampalasa. Babad na po natin ito sa asin bago ihanda po natin itong isang klase ng ating lulutuin. Hindi na po tayo umakyat sa talipapa para bumili pa ng gulay. Siguro po okay na po yan. Okay. Lagyan po natin ng kamatis para po dun sa gagataan. So maliban sa kamatis, lalagyan pa rin po natin siya ng suka. Isasapin lang po natin ito doon sa ilalim ng kanyang kaserola. Okay. Babalat po tayo ng sibuyas. Matagal na rin po tayong hindi nagluluto. Nagluluto na po tayo sa loob ng bus kapag tayo po nasa biyahe at wala pa sa oras yung pagkain na pinadadala ng ating mga pasahero. So itong nakaraang linggo halos puro outing po yung ating biyahe. Kung kaya't puro karne po yung ating nakakain. Kaya mag-isda naman po tayo sa araw na ito. Lagay tayo ng bawang. Okay. So yan, nakaligtaan po natin yung luya. Walang kwenta yung pagsip kapag walang luya mga kabihero. Yan, hiwain po natin ng 4 na piraso yung ating siling green para may kaunting anghang. Yun. Pagkatapos, ilagay na po natin sa ating kaserola. Yan. Siya na po yung magiging pinakang sapin para kahit matuyuan ng sabaw,
hindi ho matututog yung ating isda. Okay, lagyan na rin po natin siya ng asin. Ayun. Tapos ikamada po natin yung ating isda. Masarap sana kung may talong, kaso napakainit po umakyat sa talipapa. Ayun. Lagyan natin ng pampalasa. Okay. At lagyan po natin ng vinegar. Ayun, pagkatapos atin na po siyang isasalang at hihintayin po natin siyang maiga bago po natin ilagay yung kanyang gata. Ay, nakalimutan po natin yung paminta. Nakalimutan ang pamintang durog. So, lagay po natin. Ayun, may staple wire. Baka makatinig sa atin, staple wire, hindi yung isda. Kaya mag-ingat po tayo, lalo yung mga may edad na kapag nagluluto. Dapat kasi pinagbabawal yung paglalak ng plastic na ginagamitan ng staple wire kapag para sa pagkain. Okay? Isasalang na po natin siya. Ayun. Ang dami nating hugasan. Tayo po kasi yung naiwan na taong bahay dito. Si Delia po pang umaga. Uuwi ng mga alas 2. So, tayo po yung naka-assign na mangusina at maglinis dito ngayon. Okay. Hintayin po natin siyang maluto bago po natin ilagay yung ating kakanggata, mga kabiyero. Okay, check na po natin. So ayan, lutong-luto na po yung ating isda. Lagay na po natin yung ating biniling gata. Ayan. So napakataas po ng presyo ng nyug ngayon. Hindi natin alam kung dahil sa ngayon ay tag-init at mahina ang bunga ng nyug. Dati ho may nabibili pang 20. Ngayon po yung pinakamaliit is 30. Sunod 35. Yung pinakamalaki po 50 papataas. So ayan, ilagay na po natin yung ating gata. Hintayin na po natin siyang maiga-iga ng bahagya. Bawasan po natin yung apoy. So ilagay po natin ulit yung isang ceiling grid sa ibabaw hanggang sa maluto. Ayan, tinikman na po natin kanina. Ayos naman na yung timpla niya. Sakto lang yung alat niya dahil nagdagdag po tayo ng gata. Ayan, hindi na po natin siya tatakpan. Hintayin na po natin siyang maiga ng husto.
So ayan, lutong-luto na po siya mga kabihero. Although may kaunti pa po siyang sabaw, papatayin na po natin yung apoy para medyo may pang basa-basa po tayo sa kanin at nang hindi naman tayo mabilaukan mga kabihero. Sayang naman yung gata kung paiigahin lang natin. Napakamahal po ng nyug ngayon. Okay, mga Katim Lintek, maraming salamat po. Hanggang sa muli po.